Isa na naman hindi nakakatuwang pangyayari ang ginawa ng Coast Guard ng China sa mga scientist na pinag-aaralan ang sitwasyon ngayon ng karagatan ng West Philippine Sea. Hinaras umano ng Chinese helicopter noong weekend ang grupo ng Filipino scientists at researchers na nagsasagawa ng marine resource assessment sa Pag-asa Island, dahilan para masugatan ang ilan sa mga ito. Makikita sa video ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, ang China Coast Guard helicopter na may tail number 57, na umaaligid sa taas ng Sandy Cay 3 at 4 at patuloy na sinusubaybayan ang ginagawa ng research team ng BIFAR, kasama ng mga scientist ng UP Institute of Biology at National Fisheries Research and Development Institute. Tinangkang lapitan at ibaba ang lipad ng helicopter sa kinaroroonan ng mga researchers. Natakot ang mga researchers nang bumaba ang helicopter nang may 50 talampakan mula sa lupa sa loob ng halos 10 minuto. Sa ginawa ng China Coast Guard, nasugatan ng ilang scientists at BIFAR crew dahil sa malakas na hampas ng malakas na hangin at debris. Muntik na ring malunod ang isang BIFAR crew na nangangasiwa sa underwater drone dahil hindi siya makaalis sa tubig bunsod ng malakas na hanging dulot ng helicopter, pero nasagip naman ito ng kanyang mga kasamahan. Nakarinig din umano ang mga research divers ng ping sounds na may 3 segundong pagitan habang sumisisid sa K3. Kaagad namang pinabalik ng mission commander ang research team. Naganap ang harassment sa parehong araw na binomba ng China Coast Guard vessels ng tubig ang Philippine Resupply Boat Unaiza, May 4, sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Samantala, pinuna ni Tariela ang Chinese Vice Foreign Minister na si Chen Xiaodong at ang Chinese Embassy dahil sa paglalabas ng mga pahayag na nagsasabing ang Pilipinas ay nakapasok sa teritoryo ng China. Ang Beijing anya ay nabigo na banggitin ang makatotohanang salaysay na ang China Coast Guard ay muling iligal at walang ingat na hinaras ang Philippine Coast Guard at ang supply boat ng AFP sa panahon ng lehitimong routine resupply operation. Ang kanilang barbaric act of using water cannon to attack the resupply boat na nagsapanganib sa buhay ng mga tropang Pilipino ay isang malinaw na pagpapakita ng kanilang tahasang pagwawalang bahala sa internasyonal na batas, dagdag ng opisyal ng PCG. Noong Lunes, tumanggi ang Chinese Foreign Ministry na maglabas ng mga detalye ng ipinapalagay na pangako ng gobyerno ng Pilipinas na tanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nang tanungin tungkol sa mga detalye ng iniulat na pangako ng Pilipinas, inulit lamang ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Lin Jian ang akusasyon ng Beijing na iligal na ibinasura ng Pilipinas ang barkong Pandigma bilang paglabag sa teritorial na soberanya ng China. Ang China ay hiniling sa Pilipinas na agad na hilahin ang barkong Pandigma. Ilang beses nang nangako ang Pilipinas na hatakin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit mahigit 20 taon na ang lumipas at nandoon pa rin ang barkong Pandigma ng Pilipinas, sabi ni Lin sa isang press conference. Ang China at Pilipinas, aniya ay nagkaroon na ng pagkakaunawaan sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal, ngunit ang Maynila ay bumalik sa sarili nitong mga salita, tumangging tuparin ang pangako nito. Paulit-ulit na sinira ang pangakong binitiwan sa China, at matinding paglabag sa Article 5 of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Iginiit ng Pilipinas na walang ganoong kasunduan sa China. Kung hindi magbabago ang Pilipinas, patuloy na gagawa ang China ng mga matatag na hakbang upang pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa pandagat, sabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China. Ang US at ilang bansa ay gumawa ng mga paglabag at provokasyon sa South China Sea sa ngalan ng kalayaan sa paglalayag na nagpapahina sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. This is sheer gangster logic, sabi ni Lin. Sa mga pahayagnayan ng China, na tila ba sila talaga ang lehitimong nagmamay-ari ng nasabing karagatan. Kung matatandaan na isa sila sa pumirma, kasama ang karamihang bansa sa mundo, sa mga kasunduan na giniwang batas ng UNCLOS, sa paghahati-hati ng mga karagatan sa bawat bansa na nakapalibot dito. Nang sa gayon ay para maiwasan ang pag-aagawan sa mga nasasakupan, at maiwasan ang gulo sa pagitan ng bawat bansa. Pinapalabas ng China na ang US at iba pang mga bansang nakapalibot sa South China Sea na kabilang ang Pilipinas ay hindi sumusunod sa kanilang ginawang batas, na tulad ng bansang Pilipinas pa ang pumapasok sa kanilang teritoryo. Malinaw sa international law at ayon sa UNCLOS na ang Pilipinas lang ang may karapatan gumamit ng mga yaman dagat, langis o anuman meron na mapapakinabangan sa West Philippine Sea.
At malinaw din sa batas na ang China ang nanghihimasok at iligal na nang uukopa ng mga isla sa naturang rehiyon. Bagay na hindi matanggap ng China ang naging desisyon ng internasyonal na batas. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.